chapter 18, verse 30. Sabay-sabay po natin basahin mga kapatid. Hallelujah. And all the people, come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Praise the Lord. At ang ating kamagat mga kapatid sa mensahe mga kapatid ng Panginoon sa hapong ito, sabay-sabay po natin basahin. Rebuild your altar. Are you ready mga kapatid to rebuild your altar mga kapatid? Tayong po mga kapatid, kamayan mo ang katabi mo at sabihin, rebuild your altar. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo mga musikero. Praise the Lord. Hallelujah. We need to rebuild our altar. Hallelujah. Bakit mga kapatid kailangan ang rebuild mga kapatid? Hallelujah. So ang sabi mga kapatid ng ating verse kanina, and he repaired the altar of the Lord that was broken. So ito mga kapatid, alam natin ito mga kapatid ang pangyayari dito. Dito ay si Elijah mga kapatid. Alam natin ang kwento ni Elijah mga kapatid, di ba? Kung babasahin mo ang chapter na yan mga kapatid 18, diyan mga kapatid kung saan nakipagtunggali mga kapatid ang mga propeta ni Baal at saka propeta ni Asira. Ilan lahat ang mga propeta doon? Ha? Hindi nyo binabasa ito mga kapatid? Napaka-importante ito sa buhay natin ng mga Kristiyano. Ha? Mukhang hindi nagbabasa sila ng Kings. Sino makakasagot? Ha? Kung ating mababasa dyan mga kapatid, ang propeta mga kapatid ni Jezebel mga kapatid ay 450. Praise the Lord. At ang propeta ni Asira ay 400. Sila mga kapatid lahat 850 na mga propeta ni Baal at ni Asira laban sa isang propeta lamang ng Panginoon, walang iba kundi si Elijah mga kapatid. At alam natin ang pangyayari dyan mga kapatid. Anong nangyari dyan? Pinagkatay lahat yun ni Elijah mga kapatid at ang 850 na propeta ni Baal at saka propeta ni Asira mga kapatid. So lahat yun ay pinugutan ng ulo ni Elijah. Kaya nagalit sa kanya si Jezebel. Gusto niya rin siya patayin ng Jezebel mga kapatid, no? So dito mga kapatid, ang sabi dito, and Elijah mga kapatid repaired the altar of the Lord that was broken. No? Sa tulad natin ng mga mananampalataya mga kapatid, ang altar mga kapatid ay sumisimbolo mga kapatid sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. So ang sabi mga kapatid, it is prominent in the Bible as God's table. So ang altar yun mga kapatid, God's table, kung saan nilalagay doon mga kapatid ang mga alay para sa ating Panginoon. No? Hallelujah. So God's table, a sacred place for sacrifices and gifts offered up to God. No? The word altar comes from the Latin altarium, meaning high, and also to the Latin adulere, which means to ritually burn or sacrifice, mga kapatid, no? Which suggests its early purpose as detailed in the Bible, mga kapatid. So yun ang altar. So sa atin mga kapatid na tulad natin ng mga mananampalataya sa time natin mga kapatid sa grace period, when we born again mga kapatid, when we apply to our lives the death, burial and resurrection ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabautismo sa pangalan ng Panginoon sa tubig, noong repentance, water baptism and spirit baptism mga kapatid. Ito na yung altar, dala-dala na natin. Na kung paano mga kapatid lagi nga sinasabi dito mga kapatid ng ating worship leader parati na ng devotion tayo, gawin natin altar ang ating kinakatayuan. Dahil mga kapatid nga pag ikaw na ay naging born again, ang altar na yan dala-dala mo. Kahit saan ka pumunta, pwede ka mag-alay ng sacrifice para sa ating Panginoon. Amen? Yan ang kagandahan mga kapatid ng tulad natin ng mga na-born again. Amen? Hindi ka na pupunta kung saan-saan dahil dala-dala mo na mga kapatid. Anytime pwede ka magpuri sa Panginoon, pwede ka manalangin, pwede ka makipag-usap ng diretsahan sa Panginoon dahil may access na tayo sa pamagitan ng altar na yan kapatid ng ating buhay mismo. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya anytime mga kapatid pwede kang makipag-usap sa Panginoon, hindi lamang dito sa bahay panambahan. Amen? Amen?
Kahit sa bahay mo, sa trabaho mo, sa lugar na kung saan ka pumaparoon mga kapatid, pwede kang makipag-usap sa ating Panginoon dahil nasa sayo na mga kapatid ang altar na kung saan pwede mong ialay ang mga sacrifice mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. No? Mga kapatid, paano ito nangyari sa atin sa pamagitan ng born again, mga kapatid? No? Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon, mga kapatid. No? When Jesus, mga kapatid, baptized by John the Baptist, mga kapatid, in the Jordan River, mga kapatid, no? Hallelujah. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, mga kapatid. Kahit hindi mo na post yan, Brad, no? So dito, mga kapatid, alam natin kung anong pangyayari dito. After ng ating Panginoon na bautismuhan at nakatanggap ng banal na espiritu, nanana sa kanyang banal na espiritu, dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang kung saan, mga kapatid, siya ay tinukso ni Satanas. Kaya wag tayong magtaka bilang mga mananampalataya kapag na-born again ka ng kapatid. Hallelujah. Ng water and spirit, mga kapatid, wag kang magtaka kung bakit ka mayroong mga pagsubok o mga temptation o mga tukso sa buhay. Dahil, mga kapatid, yan ang ginagawa ni Satanas. Ginawa niya yan sa ating Panginoon at gagawin niya rin sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So alam natin kung ano, mga kapatid, ang ginamit doon, mga kapatid, ni Satanas. Diba? Una, sinasabi niya na after ng Panginoon, mga kapatid, dinala doon sa ilang, nagipag-usap sa Panginoon para i-prepare ang kanyang buhay sa ministry na kanyang tatahakin, mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito. No? Tinukso sa ni Satanas. After 40 days and 40 nights na siya, mga kapatid, ay nagpasting. No? Tinukso sa ni Satanas. Dumating ang manunukso. No? Ang nagtitempt, walang iba kundi si Satanas, mga kapatid. At ano, mga kapatid, ang una niyang tukso dahil nakita niya na nanghihina ng ating Panginoon, ng kanyang flesh ay nanghihina na, mga kapatid, at nagugutom na. Kaya ang sabi ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Mga kapatid, ngunit anong sagot sa kanya ng Panginoon? It is written, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi bawat lumalabas sa bibig ng Diyos na kanyang mga banal na salita. Amen. Amen? So hindi lamang daw sa tinapay na bubuhay ang tao. So hindi na naig si Satanas, hindi niya natukso ang ating Panginoon. Dahil sinagot siya ng ating Panginoon, it is written. Amen? Hallelujah. Ang sunod niya, ginawa niya, dinala niyang Panginoon doon sa taas, mga kapatid, ng templo. Sa pinakataas, no? At sinabi, magpatihulog ka. Pero mo batid si Satanas kung gaano katusok? Utusan niya pang Panginoon. Magpatihulog ka kung ikaw ang anak ng Diyos. Dahil nasusulat. Gumamit na rin sa babatid ng nasusulat. No? Sabi niya, nasusulat na hindi ingatan ka ng mga anghel. No? Ngunit ang sabi sa kanya ng Panginoon, nasusulat din naman Satanas, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Amen. Sinong tinutukso ni Satanas? Ang Panginoong Hesus. Ngunit ang sinabi ng Panginoon, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Doon pa lang sinasabi ng Panginoon na siya ang nag-iisang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. At ang sunod na ginawa niya, dinala niya, mga kapatid, sa pinakamataas na bundok. At pinakita ang kaluwalhatian, mga kapatid, ng mundo. Ang sabi ni Satanas, ito ay akin ito dahil ibinigay ito sa akin at pwede kong ibigay sa kahit na sino na ibig ko at ibibigay ko ito sa iyo kung ikaw ay magpatira pa at sumamba sa akin. Pero, mga kapatid, kung gaano ka to sa Satanas, kaya huwag tayong magtaka kung binibigyan tayo ng mga blessing, mga kapatid, na nakakaapekto sa pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. Magtanong ka na sa pananampalataya mo dahil baka hindi galing yan sa Panginoon. Amen? So, ang sabi sa kanya ng Panginoon, hallelujah, nasusulat din naman sa Satanas. Sabi niya, umalis ka Satanas, lumayas ka Satanas, dahil nasusulat na sa Panginoong Diyos ka lamang sumamba at siya lamang ang iyong paglingkuran. Amen. Walang iba. Yes. Amen. Kaya dapat sa Panginoong Diyos lamang tayo sumasamba at naglilingkod. Amen. Hindi sa tao. Kaya kung kayo, mapatid, mabless sa iglesyang ito, huwag kayong bigyan ng kapurihan ang pastor o leader dahil ang Panginoon lamang nararapat na bigyan yan. Pari-parihas lamang tayo, mga kapatid. Ginamit lamang kami ng Panginoon para paabot sa inyo, mga kapatid, ang nais ng Diyos. Amen. Sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah. So kay buti ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay, no? So, mga kapatid, ang ginamit ni Satanas, mga kapatid, sa ating Panginoon ay ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kung ginamit niya yun sa Panginoon, yan din ang ginagamit niya ngayon sa bawat isa sa atin. Amen.
Kaya napakaganda ng Bible study kanina, kahit kagabi sa kay Brad Ricky, konektado lahat mga kapatid ang nais ng Panginoon ay parating. Samantalang hindi kami nag-uusap, mga kapatid, ngunit ang mensahe ng Panginoon talagang nakaano yon para sa bawat isa sa atin. Dahil itong pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Hindi ko lamang ito pinapangaral sa inyo, kundi pinapangaral ko unang-una sa akin, mga kapatid. Bago kayo masaktan, ako muna, dahil ako muna ang nakapag-aral ng ituturo ngayon ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Amen. Hallelujah! Nandyan pa ba kayong kapatid? Amen. May natutulog ba? Wala. Praise the Lord. Huwag niyong intindihin yung mga antok. Yung bisita natin mga kapatid, galing sa trabaho yan, nagbihis lang. Praise the Lord. Pero kay buti ng Diyos mga kapatid, kaya hindi aksidente kayong Brad kung bakit nandito ka. Ito yung tinakda ng Panginoon para sa buhay mo na mapakinggan mo ngayon kung anong nais ng Diyos na iparating sa buhay mo. Amen? So mga kapatid, itong ginagamit ni Satanas mga kapatid, ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Amen? Yan ang ini-inject ni Satanas sa bawat isa sa atin, yung masagi lang yung ego mo, yung magkaroon ka mga kapatid ng ano, nagtatampururot ka na kagad, apektado na ang buong pananampalataya mo, 10 years, 5 years ka, o 15 years ka na mananampalataya, nasagi lang ang ego mo, ay umayaw ka na. Sinong talo? Sila. Mga kapatid. Di ba, sinabi kanina, ayaw nyo naman pumunta sa impyerno. Di ba? Eh, masagi lang ego mo, ayaw mo na. Di ba? So, ang sabi mo kapatid ng 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. So, ang sabi dito mga kapatid, no? Hallelujah. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang sinasabihan dito mga kapatid, ang bawat isa na sa atin na mananampalataya. Amen. Amen. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Amen? Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang lust of the flesh, ang lust of the eyes, at ang pride of life ay hindi daw mula sa Ama, kundi nagmula sa sanlibutan. At sa 17, anong sabi? At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. So lahat daw ng bagay mapatid sa sanlibutan ito ay lumilipas o mawawala yan mapatid. No? Kaya wag nating ibigin dahil temporary lang mga kapatid ang mga bagay na yan. Pati ang ating buhay, pati tayo mapatid sa mundong ito ay temporary lang. Manlalakbay lamang tayo, ang ating final destination mga kapatid, either heaven or hell. The choice is yours. Pero tayo na mga mananampalataya, dahil pinili natin ang sumunod at gumanap ng kalooban ng ating Panginoon, ang destinasyon natin mga kapatid ay sinasabi ng Philippians 3:20, no? Ng ating pagkamamayan ay doon sa langit, buhat doon, hinihintay natin ang pagparito ng ating Panginoon upang kunin ang bawat isa sa atin at dalhin sa kanyang kaharian. Amen. Amen? Hallelujah! Kay buti ng Diyos sa ating mga buhay mga kapatid. Binibigyan tayo mga kapatid, no? Ng pagkakataon. Kaya ngayon nandito pa tayo, buhay pa tayo mga kapatid. Kaya nga habang buhay gawin natin, gampanan natin ang ating tungkulin mga kapatid. Amen. No? Dahil pagkapatay ng kapatid, wala na kapatid, hatulan ka na kung ayon sa ginawa mo. No? Hallelujah. In James chapter 1 verse 13 to 15. Hallelujah. So dito mga kapatid, ang sabi dito, minsan kasi mga kapatid, kapag dumaranas tayo mga pagsubok ng mga tukso sa buhay, lagi natin sinasabi, sinusubok ako ng Panginoon, tinutokso ako ng Panginoon. Ngunit ayon sa banal na kasalita mga kapatid, huwag sabihin ng sinuman pagka siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Yes. Amen? Ang Diyos ay hindi nanunukso. No? Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Amen. So hindi tayo, mga kapatid, hindi Diyos ang tumutokso sa atin. Pinapahintulot niya lamang. Amen? Kaya dapat na alam natin mga kapatid, minsan kasi nagiging bukang bibig natin, sinubok ako ng Panginoon, tinutokso ako ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi manunukso, mga kapatid, no? Hallelujah! Ito mga kapatid, kung bakit nagkaroon tayo ng mga tukso, kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahila ng sariling masamang pita at nahikayat. Ang tukso nandyan lang yan sa tabi-tabi, minsan sa tagiliran mo lang yan. Kaya tingnan mo, tukso. Diba? Nalayo ako sa'yo. Iba yung awit ni Milda Papin mga kapatid. Na tukso.
Layuan mo ako. Tukso nga eh. Pag sinabing tukso, talagang lalapit yan kasi tutuksuhin ka. Hindi mo mapalalayo. Ikaw mismo ang lumayo sa tukso. Amen. Amen? Tukso, lalayo ako sa'yo. Kaya palitan nyo ng lyrics yan kung umaawit pa kayo noon, ha? No? Tukso, lalayo ako sa'yo. Diba? Kundi ang bawat tao ay tutukso pagka nahila ng sariling masamang pita at nakikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Minsan kasi mapatid sinasabi, kunti lang to. Kurot-kurot lang ng kasalanan. Patikim lang minsan. Malamig yung pinapawisan yung buti. Di ba? Patikim-tikim na to minsan lang to. Di ba? Natitisin mapatid pag nasa Pilipinas na. Tama yon. Saan nag-uumpisa ang malaking kasalanan? Sa maliit. Ang sabi diyan, ang kasalanan daw mapatid pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Hindi lamang yan kamatayang pisikal, kundi kamatayang spiritual doon sa ikalawang kamatayan ayon sa pag-aaral natin kanina, mga kapatid. No? Hallelujah. So, lagi nating tandaan mga kapatid na, tinitim ako, nagkasala ako. No. Temptation mga kapatid is not a sin. Amen. Amen. Kasi kung temptation is a sin, ang Panginoon nagkasala. No? So, temptation is not sin, mga kapatid. Huwag mo lang patulan. Amen. Pag pinatulan mo, doon na papasok ang kasalanan. At ang kasalanan, pag lumaki na ay nagbubunga daw ng kamatayan, mga kapatid. Hallelujah. So, we need to endure it, mga kapatid. Amen. At ang gagamitin natin, use the Word of God. Amen. Binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Alam naman natin ng Panginoon, hindi talaga matitim, mga kapatid, siyang Diyos. Ngunit, ipinakita niya, naisulat ang Matthew na yon, mga kapatid, para sa bawat isa sa atin, kung paano natin ma-endure o mapaglabanan, mapagtagumpayan ang temptation sa ating mga buhay. Biro mong temptation na ginamit ni si Satanas, lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. Ganon din ang ginagamit niya ngayon sa atin. Di ba? Kaya ang sabi kanina ng ating Bible teacher, mga kapatid, huwag kang tumingin ng may pagnanasa. Kaya si Satanas, mga kapatid, kaya mag-ingat kayo sa mga babae pag sinasabi ng tall, dark, and handsome. Si Satanas yun. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid. Di ba? Dapat makontento na lang tayo. Tall lang, pero hindi dark. O dark lang, pero hindi tall. Di ba? Kaya kailangan, kasi pag tall, dark, and handsome, si Satanas yun, mga kapatid. Amen. No? Praise the Lord. Buti na lang, short ako, hindi ako tall. Puri ng Diyos. No? So we need to endure, mga kapatid, and we need to use the Word of God. Tanging salita lamang ng Diyos ang pwede makarebuke kay Satanas. Amen. Hindi mo kayang labanan ng suntukan yon. No? Ng lakas natin. Pero pag salita ng Diyos, mga kapatid, kaya nga awit natin kanina, di ba, apakan ba natin sa Satanas? Dahil biblical na sinasabi, mga kapatid, ng Lucas 10:19. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga hahas at alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan na hindi kayo maano. Even Satan himself, mga kapatid, pwede nating apakan because God given us power and authority over His power. Diba, sis May? Praise the Lord. Praise the Lord. Lumayas na ba yung multo doon? Okay na po. Praise the Lord. Ganyan na nagagawa ng kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Amen. Diba? Biblical, mga kapatid, na sinasabi ng salita ng Diyos, ng bawat, ang sabi ng Panginoon, kayo ng mga mananampalataya o tagasunod sa akin, no? Masigit pang magagawa nyo sa magagawa ko. Dahil ako'y paparoon sa Ama. Diba? At nangyari yun, ang kanyang mga lagay kung gaano, mga kapatid. Si Pedro, mga kapatid, ano lang, mga kapatid, ng kanyang anino? Ang mga may sakit bumabangon. Lilingan lang ng kanyang. Lalo naman, nanay, kapag pinupuri at sinasamba mo. Amen. So, tumatalong ka, italong mo yan sa Panginoon ng sakit at karamdaman yan, tanggal yan. Amen. The Lord. Lalabas kayong, mga kapatid, ngayon, sa iglesyang ito, wala kayong sakit at karamdaman. Amen. Claim natin yan sa pangalan ng Panginoon. Makikita natin ang power ng ating Panginoon. Kung nagagawa niya yun sa kanyang mga lagad doon, mga kapatid,
ay magagawa niya rin ngayon dahil siya rin ang Diyos na sinasamba ng mga lagad. Siya rin ang Diyos na ating tinataas, pinupuri, pinapasalamatan sa araw na ito. Focus ka lamang ngayon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Focus kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at uwi kayong hindi luhaan. Amen. Amen. Hallelujah. So dito mapatid, sa pamagitan ng mapatid ng salita ng Diyos, doon natin na work out ang ating kaligtasan. Amen. Kaya nga ang sabi mapatid ng Philippians 2:12, di ba? We need to work out our own salvation. No? Dapat maunawaan din natin ito. Ang ibang mapatid hindi na unawaan ito. Hindi naman kailangan ng gawa para sa kaligtasan natin. Ang sinasabihan dito, may kaligtasan na. Amen. I-work out mo ng kaligtasan na yan para wag nang maagaw pa muli ni Satanas. Kaya kapag ka nangangaral ng salita ng Diyos, huwag kang patulog-tulog. Baka mamaya, ang bulong ni Satanas dyan, o ikaw ang pinag-usapan, umalis ka na, lumayas ka na. Di ba? Ganyan si katuso si Satanas, mga kapatid. Amen. Kaya dapat alam natin yung mga weapons niya, mga kapatid. May pananggalan tayo, kaya ang sabi naman, isuot niyo yung full armor of God. Di ba? Amen. So sabi dito, kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. No? Sabi nga kapatid, work out your own salvation with fear and trembling, mga kapatid. Na may takot daw at panginginig. So sa pamagitan kapatid ng pag-workout natin ng ating kaligtasan, ito sa pamagitan ng pag-apply ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! I-work out natin yan. Patuloy tayong magsamba, magpuri sa Panginoon. Patuloy natin gawing gampanan ang tungkulin natin sa Panginoon. Hindi dapat hadlang na wala ka mang pera, wala ka mang trabaho, may sakit at karamdaman ka man. Hindi dapat yan nakakahadlang mapatid sa pagsamba, pagpuri mo sa Panginoon. Dapat lalo kang magpuri at sumamba sa Diyos. Dahil mga kapatid, hallelujah, minsan kasi mga kapatid, doon tinitest mga kapatid ng ating pinaitulot ng Panginoon ang testing na yan sa ating faith. Malalaman natin mga kapatid. No? So sa atin mga kapatid na pag-workout ng salvation, doon maranas tayo mga kapatid ng mga pagsubok, di ba? Doon natitest mga kapatid ang ating pananampalataya sa Panginoon. At mga kapatid, may mga sinasabi dito na para masira ang altar na yan sa ating mga buhay. No? Hallelujah! So dapat mga kapatid, ang pag-aralan natin na ito isa isip natin, isa puso mga kapatid, at isa buhay na mismo. No? In Galatians chapter 5, 19 to 21, so sabi dito mga kapatid, konektado ang mga Bible verse mga kapatid na bigay ng ating Panginoon sa hapong ito. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito mga kapatid, ang mga gawa ng laman. No? Kaya nga ang sabi kanina, kung gumagawa ka ba nito, it's time na mga kapatid na putulin. No? At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Una, pakikiyapid. Hindi lamang pakikiyapid sa asawa mo, sa hindi mo asawa mga kapatid. Kung di ikaw, kapag ikaw ay sumamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos na may lalang ng langit at lupa, nakikiapid ka mismo sa Panginoon at alam natin kung saan ang patutunguhan niya. Amen. Amen? Karumihan, kalibugan, no? Kaya nga, di ba, pagka tumingin ka lang, sabi kanina sa Matthew 5:28, tumingin ka lang ng mahalay sa isang babae na nagkakasala ka na ng mga ngalunya. Di ba? Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi lamang ito mga kapatid, mga rebolto. Kahit ang sarili mo, kapag minahal mo yan ang higit sa pagmamahal mo sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Anong sabihin, gwapong-gwapo ka sa sarili mo? Tapos panay-panalamin mo? Di ba? Gwapong-gwapo ka sa sarili mo? Di ba? Tapos biglang kumidlat, tinamaan yung salamin. Di ba? Sabi nga ng Colossians 3:5, di ba? Kapag ka nandun, kapag ginagawa mo pa yon, mga kapatid, patayin na nga ninyo ang mga sangkap ng katawan, hindi yung sarili mo mismong patayin mo. Di ba? Kundi ang mga gawa ng laman na ito. Ito na yung sinasabi, mga kapatid, ng mga lust of the flesh. No? Pangkukulam, mga pagtataniman. Dapat maalis yan ang tanim ng galit sa ating buhay. Wala na yan sa Kristiyano, mga kapatid. Amen. Amen? Mayroon pa ba dito? Praise the Lord. Parang ilan lang, parang may nagtatanim pa. Kaya siguro naiiwan sa rapture, sa panaginip eh. Dahil mayroon pa mga kapatid eh. Kaya naghihintay pa ng second batch, akala may second batch pa. Walang second batch mga kapatid sa rapture. Isa lang ang rapture. At hindi na yung mangyayari uli.
Amen? Mga pagtatalo, no? Mga paninubugo, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi. So iwasan natin, no? Dahil best friend mo, kampihan mo, kaya alam mo nang mali. No, mga kapatid. Dito sa atin, mga kapatid, sa iglesyang ito, talagang itutuwid tayo ng salita ng Diyos. Pag mali ka sa harapan ng Diyos, magpatuwid ka. Amen. Huwag mo na, mapatid, ipangatwiran na gawing tama ang mali. Amen. Dahil hindi yan, mapatid, mangyayari sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung gusto mo maging matuwid sa paglilingkod mo sa Panginoon, magpatama ka sa Panginoon. No? Hindi natin ginag-justify dito ang mali. Ang mali ay mali, kahit ako. Kahit sino sa atin. Pag mali, mapatid, kailangan ipatama natin sa Panginoon. Amen? Amen. Mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, lagi na lang ito, mapatid. Mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. So, ang lahat ng nabanggit na yun, mapatid, kapag ginagawa mo pa, huwag mong hantayin, mapatid, na doon ka na sa harapan ng Panginoon dahil hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Habang may time, habang may oras pa, habang nandito pa tayo, mapatid, sa place dito, hindi pa nagkukot up, no? Isuko na natin yan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. And 1 Corinthians 6:9 hanggang 10, verse din kanina ng ating Bible teacher, mga kapatid, no? O hindi ba ganin nyo nalalaman ng mga liko hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Hindi ako may sabi. Di ba? Ang salita ng Diyos mismo. Amen. Kapag namumuhay ka pa sa kalikuan, hindi ka talaga magmamana ng kaharian ng Diyos. Kahit sinasabi mong Kristiyano ka na, baptized na ako in Jesus Christ's name, nakareceive na ako ng banal na Espiritu, ngunit kung ikaw ay namumuhay pa, mga patid, sa mga makamundong gawain, mga patid, no? Ayon sa salita ng Diyos, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah! Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Maliwanag, hindi ko salita ito, mapatid, kundi salita ito ng banal na kasulatan at itong nais ng Panginoon ay parating sa bawat isa sa atin sa oras nito. Amen? Niyang mga ngalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magdanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga manglalasing, niyang mga pagtungayaw, niyang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Kaya ngayon tanungin mong sarili mo, kung isa ka pa ba, o ang nabanggit doon, mapatid, ay nasa buhay mo pa ba? Praise the Lord. Kailangan ng isoko yan. Huwag mo nang hintayin na doon mo na yan ipagharap mismo sa hukuman ni Kristo. Dahil ipapahiya ka doon. Mapalag ka na isa ka na born again at sumusunod sa salita ng Diyos, mga kapatid, dahil hindi, mga kapatid, kaparusahan. Pag binasahan na doon ng hatol, mga kapatid, hindi hatol ang ibibigay sa atin ng Panginoon, kundi reward. Yun ang pagkakaiba natin sa mga hatulan, mga kapatid, no? Kaya i-desire natin ang reward na yon, mga kapatid, no? In Revelation 21 verse 8, hallelujah, ngunit sa mga duwag pa ba tayo, mga kapatid? Baka sabihin lang, huwag kayong magsamba dyan kasi may manghuhuli ngayon. Wala ka pa namang ikama, wala ka pa namang papilis. No? Baka ayaw nyo na rin magsamba. Duwag ang tawag doon ng Panginoon. No? At sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, no? Sa mga mamatay tao daw. No? Ang napupuot ka nga lang sa iyong kapwa, mamatay tao ka na. Kaya dapat maalis yan ang puot sa ating kapwa, mga kapatid, no? At sa mga manggagaway, kaya hindi na dapat tayo nagkukonsulta sa mga albularyo, mga kapatid. Ito yon sinasabi ng manggagaway, no? Dati paniwalang-paniwala tayo, no? May lumalabas dito na malalaking mga mga kapatid, may mga bato, may mga buti na lumalabas, no? Kagagawa niya ng kapatid, evil doing yan, ang sabi ng salita ng Diyos, no? At sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Di ba? May sinungaling ka ba sa atin? Ha?
Bahagya. Wala na sinungaling sa atin? Meron yan. Hindi, si Tanas pang tatay nyo. Sinungaling, nagsisinungaling pa pala kayo eh. Di ba? At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sinagat-agatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So lagi natin ito mga batid unawain na ang second death o ikalawang kamatayan, iba yon sa hell. Dahil ang hell mismo itapon mismo dyan. Di ba? Kung alam yung kwento ng nila Lazaro at mayaman, di ba? Doon pa lang sa hell, gaano na kainit ang naramdaman, no? Hell o Hades. Okay? Gusto niyo Tagalog eh, nag-hell na nga ako eh. No? Magkaiba yan sa second death. Ito yung impyerno na tinatawag, ito yung second death. No? Yung hell itatapon mismo doon o yung Hades na yan. Doon pa lang sa Hades gaano na kainit ang naramdaman ng mayaman. Lalo na doon sa impyerno. Nang Hades mismo itapon doon. No? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, mga kapatid, kapag tayo ay nandyan pa sa ganyang mga pamumuhay, isa lang mga kapatid ang solusyon. Manumbalik sa Panginoon. Amen. Habang may oras. Huwag mo nang mga kapatid, ano pa sa sarili mo, magmalaki ka pa, magmataas ka pa. Ano lang ba tayo? Wala tayo mga kapatid, may pagmamalaki sa Panginoon. Amen. Putik lang tayo. Yes. Diba? Anong may pagmalaki natin? So, salit naman ng balik ka, magpakumbaba ka, manikluhod ka sa harapan ng Panginoon, huwag ka nang magmatigas pa mga kapatid. Yung iba kasi mga kapatid, nagkaroon ng ano, nagmamatigas na. Nakala niya siya ang panalo. No? Sinong talo kaya sa atin? Sila. Di ba? Sila. Tayo ay panalo dahil alam natin, nandito tayo sa presensya ng Panginoon. Di ba? Kaya kahit na may nararamdaman na maniwala ka na, paglabas mo dito, bago ka lumabas, wala na yan. Magpuri ka ngayon, tingnan mo, makikita mo. Magtalon-talon ka sa Panginoon ngayon. Proven ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, no? Hallelujah. So, ang gagawin natin mga kapatid, manumbalik lamang tayo upang hindi tayo magka-problema. Kasi pag hindi ka manumbalik, puro problema ang kaharapin mo. Amen. Proven yan mga kapatid, no? Na ang problema na yan, magiging problema lamang kung hindi kikilos ang Diyos. Amen. So dapat kumilos ang Diyos sa ating mga problema mga kapatid, no? Parang problema na yan magkaroon ng kasulbaran, mga kapatid, no? So mga kapatid, God allow testing in our faith. Di ba? Kaya nga may level of faith tayo mga kapatid, no? Bawat isa sa atin mga kapatid, hindi ito patagalan. Hindi na dahil, 15 years na ako, 20 years, 30 years na ako mananampalataya, ang level ng faith ko ay nandun na sa submerged. No. Matitest ang level ng faith mo sa pamagitan ng mga pagsubok, problema na kinakaharap mo sa buhay. Amen. So dito mapatid, may pag-aralan tayo ngayon. Sa puso natin ito mapatid. Dahil maaaring nangyayari na ito, lalo sa ating mga bago mapatid, nangyayari ito ngayon sa inyo. No? Dahil yun mapatid ang pinapahintulot ng Panginoon para mag-level up ang faith ng bawat isa sa atin. Amen. No? So may 5 tayong pag-aralan dito mga kapatid. God allow testing in our faith mga kapatid. Una, challenges and difficulties. Magpapatuloy ka ba sa paglilingkod sa Panginoon kung ang mga kinakaharap mo ay napakahirap? Amen. Di ba? Kukunti lang ng amen, parang gusto pa ata kapatid na, no? So challenges and difficulties. Halimbawa, wala kang pera sa financial problem. Sino bang hindi dumaranas ng financial problem? Hindi ka dumaranas? Praise the Lord. Kaya pala. Praise the Lord. Mapalag ka. No? Kapag dumaranas ba tayo ng mga financial problem, kapatid, pati ang pananampalataya natin apektado na rin? No. Huwag nawa mangyari. Diba? Dapat hindi naka-apekto yun sa pananampalataya ng Panginoon. May pera ka man, wala. May trabaho ka man, wala, mga kapatid. Just continue serving and worshiping God. Amen. Dahil nakakalugod yan, maaaring mga kapatid, iniipon lang ng Panginoon ang blessing mo. Amen. At pagdating ng time na hindi ka sumusuko, ibuhos sa'yo ng Panginoon ng bigla. Kaya sabi nga, di ba, ibubuhos niya ng walang sapat na silid na kalalagyan. Tunay at tapat ang pangako ng Panginoon. Dahil ang sinasabi nga kapatid ng
Hebrew 10:23, di ba? The one who promised is faithful. Amen. Amen? Faithful ang nangako sa atin. Ano? Maapektuhan na ba mga kapatid sa challenges and difficulties tayo? Kung nagkakaroon ng problema ang marriage mo, nag-away kayo ng asawa mo, pati ba naman yung pagsamba at pagpuri mo, ministry mo, ay hindi mo na rin gampanan? No? Kami noon kapatid sa Macarona, nag-aaway kami alas 7 ng umaga. Akong preaching, siya ang worship. No? Nag-aaway pa kami pero hindi nila namatay ang tatay ko mga kapatid. Umaga, tumawag sa akin, akong preaching. No? Pero walang nakakaalam ng mga kapatiran. Nang pagkatapos ng altar call, saka ko sinabi na gano'n, doon na mga kapatid na, mga kapatid, no? So hindi dapat nakaapekto sa ating ministeryo ang anumang problema, nag-away man kayo ng asawa mo, ng girlfriend mo, ng habibi mo. Pero alisin nyo yung habibi. Dahil hindi na uso sa atin yan. Wala nang piki sa atin, mga kapatid, no? Hallelujah. Yun mga kapatid, wag dumaranas ka ba ng challenges sa buhay o difficulties, halimbawa sa health mo, kung may sakit ka mga kapatid, kagaya ko mga kapatid, nung Lunes, mga kapatid, naglinis ako ng sasakyan. Pagka uwi ko dito, naligo ako mga kapatid. Pagkagising ko Martes ng umaga, ganun na nararamdaman ko hanggang ngayon, no? Pero ang sabi ko sa Panginoon, sa araw na ito kailangan maalis ito, no? So, may buti ng Diyos, kanina halos hindi ako pagising ko mga kapatid, di ba talagang boses ko? Salamat sa Luya. Praise the Lord. Natinimpla ni Brad Randy. Puri ng Diyos. Pero sa Diyos pa rin lahat mga kapatid, no? Amen. Hallelujah. Yung career natin ba kapatid? No, halimbawa, wala kang trabaho ngayon. Di ba? Mapiktuhan na bang pananampalataya mo sa Panginoon? No. Hindi dapat, mga kapatid. Dapat lalo kang kumapit sa Panginoon. Dahil walang ibang makabigay ng solusyon kundi ang Panginoon lang. Amen. At alam natin mga kapatid, na kapag ang Panginoon ang kumilos, ang problema nagiging magkaroon ng katugunan. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Halimbawa mga kapatid, nagkaroon ka ng problema, halimbawa kapatid, kagaya ko nung nakaraang Friday mga kapatid, alam mo kapatid, naiyak ako sa Panginoon. Sa nangyari mga kapatid, nung nagkaroon nga ng aksidente mga kapatid, no? So kay buti pa rin ng Diyos, alam niyo mga kapatid, nung nagising pala ako ng umaga, talagang ramdam ko na yon. Pero ang sabi ko, Panginoon, nandyan ka naman, ikaw naman ang nagkukontrol ng lahat ng bagay. Sabi ko sa Panginoon, at ayaw ko, Panginoon, na hindi makapagsamba at makapagpuri ang iyong anak, ang iyong mga anak na hinatid sundo namin. Ganyan din kasi nangyari nung nakaraan sa isang sasakyan mga kapatid na total wreck mga kapatid. Ganun na ganun ang nararamdaman ko, kaya pinaniklod ko sa Panginoon. Binigay ko, sabi ko, kung kalooban mo Panginoon, yun ang masusunod. So, pero kay buti ng Diyos mga kapatid, kahit ganun ang pangyayari mga kapatid, nandun Panginoon ang proteksyon ng Panginoon, pag-iingat niya mga kapatid, at 100% mga kapatid ang mali yung bumangga sa akin mga kapatid. Kaya iano yun sa insurance, no? Na libre lahat yun mga kapatid. Yun nga lang, abala, no? So ako mga kapatid, sa akin kasi mga kapatid, magampanan ko lang tungkulin ko, ko lang ministry ko sa Panginoon, wala na sa atin. Kung ano man mangyari sa mundo ito, sa buhay natin na ito mga kapatid, alam naman natin kung saan tayo patutungo pagkatapos dito. Amen. Yun ang pinaka-importante mga kapatid. Kaya huwag nating paghandaan mga kapatid yung mga bagay dito sa mundo na pansamantala lang. Ang paghandaan natin yung eternal na ating patutunguhan. Dahil dalawa lang mga kapatid, either eternal life or eternal damnation. That choice is yours. Amen? Amen. Palakpak muna sa Panginoon. So mga kapatid, kung bakit ito nangyayari sa ating mga buhay mga kapatid, because God wants us to strengthen our faith and trust to Him. Di ba? Kaya dapat lalo tayong kumapit pa sa Panginoon. Kapag dumaranas tayo mga pagsubok at problema kapatid, hindi dapat nagiging hadlang yon mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, spiritual dryness. Di ba? Na-experience ba natin parang, Panginoon, parang dry na dry ang aking espiritu. Di ba? Dumadaan yan sa atin kasi mga kapatid, ang pagiging Kristiyano o mananampalataya sa Panginoon, ups and down yan. Minsan nandun ka sa panghina, nandun ka minsan sa malakas ang spiritual na mo sa Panginoon, no? So spiritual dryness, halimbawa kapatid na-experience natin na parang hindi ka nakakonek sa Panginoon. Ako na-experience ko yan mga kapatid, no? Na parang, bakit parang malayo ka Panginoon sa akin? Na nandyan naman ako parati sa bahay panambahan.
Nagsisimba, nagpupuri. Ngunit parang malayo ang Panginoon, no? Halimbawa pati yung ating mga prayer hindi sinasagot. Di ba? Parang ano, Panginoon, parang hindi na ako malakas sa iyo, Panginoon. Di ba? Dati, bawat panalangin ko, sinasagot mo agad. Bakit ngayon, Panginoon? Habang tumatagal lalong parang naghihirap ako, Panginoon, sa pagsunod sa kalooban mo. Ba't parang ang layo mo, Panginoon, no? Sometimes, mga kapatid, kuni-question na natin ang ating pananampalataya. Di ba? Kung ano pa ba tayo? Tune in pa ba tayo sa ating Panginoon? Di ba? Hallelujah. So, it is a test if you still stay and trust God. Amen. Mga kapatid. Yan, pinapahintulot na ng Panginoon. All you have to do is continue serving Him, worshiping Him, and glorify the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? Sa pangatlo, mga kapatid, moral dilemmas. No? Halimbawa, kapatid, nung may mga inalalapit tayo sa Panginoon na namimili tayo ng mga choices natin, mga kapatid, no? Parang, ito kaya, tama kaya itong choice ko? Yung nahihirapan ka kung anong i-choice mo, halimbawa sa paghanap ng trabaho, no? Ito kayang nararapat sa akin? O itong isa? Mas maganda dito ang offer, no? Lagi natin, kapatid, na isipin na lagi natin idulog yan sa Panginoon. Kaya kapag yung desisyon natin pabago-bago, uwi kaya ako na ng Pilipinas. No? May mga kondo na ako doon, di ba? Uwi na lang ako. Minsan nagdidesisyon tayo ng sarili natin na hindi natin dinudulog sa Panginoon. No? So dapat, mapatid, ang kalooban ng Panginoon parati. Kung kalooban ng Panginoon, umuwi na ako kahit ngayon. Dahil alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Amen. Di ba? Yes, God. Dahil yan ang pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin. No? So, ang dapat mo lang gawin, mga kapatid, always seek the will of God. Yun lang, mga kapatid. Pangapat, mga kapatid, delayed answers to your prayer. Di ba? Nangyayari sa ating buhay, di ba? So, mga kapatid, ang kaya pinapahintulot yan ng ating Panginoon to test your patience, mga kapatid. Ang pasensya mo para masubok. Minsan kasi, mga kapatid, pinapangunahan natin ang Panginoon sa mga desisyon natin sa buhay. No? Dapat ang desisyon ng Panginoon. Wait, maganda lang Diyos nating pinaglingkuran ng kapatid. He is always in time. Amen. Mga kapatid. Kahit nga sila sa 4 na araw na mga kapatid namatay. Pero on time pa rin ng Panginoon kasi binuhay pa rin siya ng Panginoon. Yes. Kung magagawa niya yung kay Lazaro, hindi niya ba kayang gawin sa bawat isa sa atin? Ang pag-iingat niya sa atin, mga kapatid, no? Hallelujah! So, minsan, mga kapatid, nagiging frustrated na tayo, di ba? Dahil sa mga kinakarap natin na problema. Ilang buwan kayo walang trabaho? 5 months? Praise the Lord. Pumayat ba kayo? Praise the Lord. Tumaba pa nga kayo eh. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Nabibless kayo ng Panginoon. Parang doon, nag-comment ako doon, mga kapatid, si Sis DC nag-comment doon eh. Sabi niya, Pastor, kumusta na yung mo? Yung blood sugar. Sabi ko, sis, nung nagsarado ang GNH, gumaling na ang lahat ng sakit dito. Nakakagaling pala ng sakit, mga kapatid, ang pagsara ng GNH. Puri ng Diyos. Kung alam lang namin, dapat noon pa pinasara para wala ng sakit, mga kapatid. Amen? Puri ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Siyempre, wala ng gamot na supply eh. Gumaling na lahat ng sakit. Di ba? Oh, sino pa bang may sakit? Di ba? Ang sakit na lang natin ngayon, mga kapatid eh. Ano na lang yan ang Panginoon, mga kapatid, no? Hallelujah. So, mga kapatid, when God silent in our lives, mga kapatid, we still trust Him. Amen. Yun dapat gawin natin, mga kapatid. No? So, when God silent, He is preparing something better for you. Amen. Lagi nating tandaan yung, mga kapatid. Minsan nakala mo, ay, pinabayaan natin, parang hindi na ako sa Panginoon. Pero hindi mo pala alam na piniprepare lang ng Panginoon ang nararapat para sa iyo nang higit doon sa pangangailangan o sa hiningi mo. Amen. Proven yan, mga kapatid. Di ba? Sabi ko nga yun, mga kapatid, kagaya ng trabaho ko na yan, mga kapatid, dati, pinag-pray ko yan. 3 months, mga kapatid, 3 months, binigay yan ng ating Panginoon. Sa inyo, 5 months, o binigay na ng Panginoon, di ba? Binigay niya kayo, nilagay kayo ng ating Panginoon kung saan ang nararapat na nais o sa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen.
Amen. Kaya lalo lamang tayo magtiwala sa Kanya mga kapatid, no? At ang panglima mga kapatid, internal struggles such as doubt. Minsan, nagda-doubt na ba tayo mga kapatid? No? Minsan kasi mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng desire, tapos hindi na ibigay, nagda-doubt na tayo. Huwag natin patagalin yung mga kapatid. Kasi pag nag-doubt ka na, magkakaroon ka na ngayon ng deceive. At pag na-deceive ka na mga kapatid, magdi-disobey ka na. Kaya kita mo mga kapatid, yung mga nagdi-desire mga kapatid, nagdi-desire na magpagamit sa Panginoon. Mga kapatid, sa totoo lang mga kapatid, may isang kapatiran tayo dati dito, nagsabi, Pastor, gusto kong ma-experience yung mapuspos ng banal na espiritu. No? Nanonood siya ngayon. We pray for you, Brad. No? Na gusto kong ma-experience yan sa buhay ko. Sabi ko, i-ready mong sarili mo. No? At ipagkaloob yan ng Panginoon pag ready ka na. After 1 week mga kapatid, nagkaroon ng habibi. No? Kasi narinig ni Satanas. Kaya dapat mga kapatid, kapag tayo ay nagsabi mga kapatid sa ating Panginoon, gawin natin kaagad. Huwag nating hintayin mga kapatid na maagaw pa yun ni Satanas. No? Hallelujah! So mga kapatid, minsan nagkakaroon tayo ng takot mga kapatid dahil sa mga tukso na yan sa ating mga buhay mga kapatid. So mga kapatid, God allow it mga kapatid, and it is a sign of God to test our faith mga kapatid. So we need to trust Him because He knows what best for you mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa bawat isa sa atin. So dapat lamang natin gawin mga kapatid, magkaroon naman tayo ng obedience sa ating Panginoon. Dahil ang sabi ng 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice mga kapatid. Kahit anong sakripisyo mo, pagpapagal mo mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, kung wala kang obedience sa salita ng Diyos, magiging useless yan. The most important thing that we do mga kapatid is to obey the Word of God. Kaya obey lang tayo ng obey. Kahit minsan hindi natin alam mga kapatid kung saan tayo patutungo, kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Just obey. Katulad ni Abraham. Amen. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Ngunit alam niya na ang Diyos ang nagsalita sa kanya, kaya sinunod niya lang. At tingnan mo mga kapatid kung ano nangyari kay Abraham mga kapatid. No? So yun ang dapat natin gawin. Obedience, and samahan natin ng prayer mga kapatid. Ang sabi ng Matthew 25:41 mga kapatid, ang ating katawan ay mahina mga kapatid, kaya kailangan nating manalangin mga kapatid, no? Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Huwag daw tayo madaig ng tukso. Kaya ang gagawin natin, mga puyat at magsipanalangin, no? Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kaya minsan nadadaig ng ating laman, ang ating espiritu mga kapatid, natatalo. Kaya kailangan natin ng prayer at fasting mga kapatid. Prayer, ang sabi ng James 5:16, di ba? Malaking magagawa ng panalangin ng taong matuwid, no? At samahan din natin ang fasting, Matthew 17:21. Hallelujah. Datapwat ang ganito hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. So ang mga demonyo mga kapatid, kasing gawa ng demonyo sa ating buhay, kung hindi natin kayang daigin mga kapatid, no? Samahan natin ng prayer and fasting. Dahil doon mga kapatid, lalong kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay kapag mayroon tayong prayer and fasting mga kapatid, no? So, if you do this mga kapatid, God will give back what you have lost. Tanda natin mga kapatid, ano man mga nawala sa atin, mga sa buhay natin mga kapatid, mga financial na ano man yan mga kapatid, kapag ginagawa natin ito mga kapatid, ang pagsunod sa salita ng Diyos mga kapatid, ano man yan mga kapatid, ibabalik sa atin ng Panginoon. Kagaya ng buhay ni Job mga kapatid, di ba? Nawala sa kanya ang lahat ng ari-arian, kayamanan niya, ang mga anak niya, ngunit mga kapatid, binalik yun ng Panginoon ng higit pa. Amen? So siya rin ang Diyos na sinasamba natin sa iglesyang ito. Kaya kaya niya rin ibalik yan kung ano man ang nawala sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ang dapat lamang natin gawin, patuloy tayong maglingkod, magsamba at magpuri sa nag-iisang Diyos mga kapatid. Amen? Amen. So, rebuild your altar by the power of the Holy Spirit. Amen? Dahil yan lamang mga kapatid ang makapagbigay sa atin ng kapangyarihan para ma-rebuild muli mga kapatid ang mga nasira na ating altar na yun mga kapatid sa ating Panginoon dahil sa mga pagkakamali, pagkakasala natin mga kapatid sa ating buhay. No?
So nasira man dahil mga kapatid sa ating kahinaan at pagkakasala, i-renew mo lang ulit. Yan ang purpose kung bakit patuloy tayo nanambahan every Friday. Na mayroon na tayong kaligtasan. Bakit nagsasamba pa tayo? Bakit pupunta pa tayo dito mga kapatid? To renew the Holy Spirit in our lives mga kapatid. Amen. Ang sabi nga ng Titus 3:5 mga kapatid, hallelujah, not by works of righteousness, sabi, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, no? Kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at nagpagbabago sa Espiritu Santo. Kaya nga, dapat na kapatid, every time tayo nagsambat nagpuri, kagaya nito mga kapatid, nagpapa-renew tayo mga kapatid sa ating Panginoon. I-renew natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Dahil kapag hindi ka mga kapatid na-revive, lugi ka. Lugi ang isang linggo mo, mga kapatid. No? Amen. Hallelujah. So the Holy Spirit will teach us everything. Yan ang sabi mga kapatid ng ating Panginoon sa John 14:26. Di ba? Ang sabi doon, datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. No? Ang comforter na ito mga kapatid, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ang comforter na yan mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa John 14:18, no? Bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. So, the Holy Spirit will teach us everything what Jesus said, mga kapatid, no? So, ito mga kapatid kung bakit kumikilo sa ating buhay ang banal na Espiritu, mga kapatid. So, the Holy Spirit work in our lives, mga kapatid. Una, to understand spiritual truth about the Word of God. Amen? Hindi natin maunawaan ang banal na salita ng Diyos without the Holy Spirit. Amen. Amen? Kaya ganun na lang. Di ba? Hindi ba tayo nagtataka mga kapatid? Yung iba, nag-aral pa ng Bible School, graduate ng kung ano-ano mga kapatid. Ngunit hanggang ngayon din, ang Matthew 28:19 at saka Acts 13, hanggang ngayon din nila maunawaan. No? Pero tayo mga kapatid na hindi nag-aral, hindi na ano, isa lang mga kapatid ang teacher natin. Ang Holy Spirit natin natanggap mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya kita mo, unawang-unawa natin kung anong banal na Espiritu, kung sino siya, kung sino nag-iisang Diyos. Amen. Amen? Mapalad ang bawat isa sa atin, mga kapatid. No? Hallelujah! So, una mga kapatid, the Holy Spirit will teach us to understand spiritual truth about the Word of God. 1 Corinthians 2:10 hanggang 14. No? Mababasa natin yan doon. Hallelujah! Ngunit ang mga ito ay pinayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. without the Holy Spirit, mga kapatid, you cannot understand what Jesus said na nakasulat sa banal na aklat. Amen? Ngunit dahil sa banal na Espiritu, itong nagsisiyasat, yan ang nagtuturo, yan mga kapatid ang nagsasabi kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon. Dahil kung walang banal na Espiritu, mga kapatid, baka iliteran mo lahat ang sinasabi niyo. Kung nagkasala ang mata mo, dukitin mo. Kung nagkasala ang kamay mo, putulin mo. Pag iliteran mo lahat yun, 2 beses ka lang magkasala. Wala ka ng mata, wala ka na rin kamay. Di ba? So dahil sa banal na Espiritu na nagpapaunawa sa atin, mga kapatid, nang ibig sabihin doon, hindi literal. Kundi kung ano, mga kapatid, ang nakikita ng mata mo na hindi kaya-aya, alisin mo na. O wag mo nang gawin, wag mo nang tingnan. Kung dati kang magnanakaw, mga kapatid, wag ka nang magnakaw. Amen? Amen. Hallelujah. So yan mga kapatid, the Holy Spirit will teach us to understand, no? Spiritual truth about the Word of God. Pangalawa, mga kapatid, the Holy Spirit will give us gifts. Kung bakit tayo may mga gifts, mga kapatid, no? Ang siyam na gifts na yon, ilan kayang nasa iyo? Dapat mayroon, mga kapatid. Kasi kung mga kapatid, kung sinasabi mo Kristiyano ka, baptized ka in Jesus Christ's name, nakareceive ka, mga kapatid, ng banal na Espiritu, kung wala kang gifts, itanong mo na, baka hindi Holy Spirit ang natanggap mo. No? At sunod, mga kapatid, the Holy Spirit will convict us. Yes. Yan ang magkukonvict sa atin. Sinasabi ng John 16:8, no? Thank you, Jesus. Ano sabi doon? At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. So, ang Holy Spirit yan, ang tinutukoy, umakyat ka pa doon sa verse 7, no?
ng comforter na yan, mga kapatid, walang iba kundi ang banal na Espiritu, no? At ang sunod, mga kapatid, the Holy Spirit will give us power, mga kapatid, ayon sa Acts 1:8, no? Ang sabi ng Panginoon, no? Hallelujah. Datapwat, tatanggapin ninyong kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ano daw ang tatanggapin natin? Kapangyarihan. Kapag natanggap natin ang banal na Espiritu. Pagdating sa atin ng banal na Espiritu, tatanggapin natin ang kapangyarihan. Kapangyarihan, mga kapatid, of power to overcome the works of evil in our lives, mga kapatid. Power to overcome Satan himself. Kaya ang awit natin, apakan natin sa Satanas, mga kapatid. Biblical yon. If you are a believers of Jesus Christ, baptized in Jesus Christ's name, you obeying the word of God and live a holy life, mga kapatid, the power of God manifested in your life. Amen. Amen? Hallelujah! So, dapat natin gawin, mga kapatid, worship God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ganun dapat. Hindi nagiging hadlang kung ano, mga kapatid, ang ating mga kinakaharap, mga problema at pagsubok na yan sa buhay. Ang pinakaano natin, na masamba at mapuri lamang ang nag-iisang Diyos. Amen? Hallelujah! So, mga kapatid, at lagi natin, mga kapatid, sa pagsamba at pagpuri natin, lalo na, mga kapatid, sa time, mga kapatid, ng ating worship, dapat, mga kapatid, lagi natin iniisip, ito na yung huli ko. Yes. Dapat ibuhos ko na ang lahat, Amen. mga kapatid, no? Dapat yan ang ating pangatwiran, mga kapatid. If it is your last worship, make it memorable. Amen. Mga kapatid. Dapat ganun tayo para pagdating natin dun sa harapan ng Panginoon. Ito, Panginoon, pakita ng Panginoon, ito ang huling pag-worship mo sa akin na habang nabubuhay ka pa doon sa lupa. Papakita yan ng ating Panginoon, nakikita kung gaano ka kasigasig, nagtatalon ka, mga kapatid, nag-worship ka sa Panginoon, nagpapakapuspos ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Yun dapat, mga kapatid, ang ating ginagawa, mga kapatid. Amen? So, pwede ba natin gawin yan sa ating Panginoon, mga kapatid? Amen. Hindi, mga kapatid, ibang magbe-benefits niyan kundi ikaw din mismo. Amen. Amen? Praise the Lord. At sa ating conclusion, mga kapatid, puri ng Diyos. So, mga kapatid, God wants us to come back to Him and rebuild our altar. Mga kapatid, handa ba tayo magpa-rebuild, mga kapatid? Amen. Nasira man yan dahil sa ating pagsuway sa Panginoon. No? Ang gagawin lamang natin, manumbalik sa Panginoon at patuloy na sumunod at gumanap ng Kanyang pinapagawa sa ating mga buhay. Mga kapatid, lagi nating tandaan, mga kapatid, tanggap tayo ng Panginoon. Gaano ka man karumi, gaano ka man kamakasalanan, gaano man ang ginawa mo sa buhay, mga kapatid, tanggap ka ng Panginoon. Kailangan mo lamang manumbalik at magpabago sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, anuman ang buhay natin, mga kapatid, no? Kayang ayusin niya ng ating Panginoon. Gaano man kadurog ang buhay mo, gaano man kabasag ang buhay mo, na ikaw ay namumuhay pa sa sanlibutan, mga kapatid, ang gagawin mo lamang manumbalik sa Panginoon, isuko mo lamang yan sa Panginoon at bubuuhin yan uli ng ating Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah! Romans 12:1 hanggang 2. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Ito ang katampatang pagsamba natin, mga kapatid, ng ating katawan daw, mga kapatid. Iharap nating buhay, haing buhay sa Panginoon, banal, at dapat kaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, kung ito ba ay inihaing buhay natin sa ating Panginoon, kung ito ba, kapatid, ay nagiging banal sa harapan ng Diyos, kung ito ba ay kaya-aya sa harapan ng Diyos. Ikaw ang nakakaalam at ang Diyos. Kung ikaw ba ay karapat-dapat na magsamba, magpatuloy sa ating Panginoon, kung hindi, mga kapatid, it is time, mga kapatid, na manumbalik sa Panginoon at magpaayos tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang nasira natin, mga kapatid, bumagsak ka man, bangon ka lang, manumbalik ka lang sa Panginoon, mga kapatid. No? Hallelujah. 2 Peter 3:9. So sabi dito, mga kapatid, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Amen. Kaya nga hanggang ngayon nandito pa tayo. Dahil ang Panginoon mapagpahinuhod siya, mga kapatid, no?
na gaya ng pagpalibang pinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi, mga kapatid. Ang Diyos mismo, kapatid, ayaw niya ni isa sa atin ay mapapunta doon sa impyerno. Dahil ang impyerno, mga kapatid, ginawa lamang yan ng Panginoon para kay Satanas at sa kanyang mga alipures. Hindi yan ginawa sa mga tao. Ngunit dahil sa inggit ni Satanas, mga kapatid, kaya ngayon, ang mga tao pilit niya, mga kapatid, na dinadala doon kasama niya. Kasi si Satanas, mga kapatid, naghahanap na lang yan ng damay. Kaya huwag kang magpadamay, mga kapatid. Amen? Hallelujah! At ang ating last verse, mga kapatid, 2 Chronicles 7:14. Hallelujah! Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Itong dapat natin ginawa, lagi natin yan, mga kapatid, na daanan, paulit-ulit na lang, mga kapatid. Bakit paulit-ulit pa rin itong pinapangaral sa atin ng Panginoon? Dahil paulit-ulit tayo nagkakamali. Paulit-ulit tayo nagkakasala. Hanggang ngayon, mga kapatid, matagal ka na sa pananampalataya, ngunit nandun ka pa rin sa pamumuhay na labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga habang may time, mga kapatid, isuko na natin yan sa ating Panginoon. So ito ng time. Huwag mo na ipabukas dahil maaring dumating ng Panginoon ngayon, mamaya, o bukas, mga kapatid, paano kung hindi ka handa? No? Kung aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain, mga kapatid. So itong pangako ng Panginoon, kapag tayo daw ay manumbalik sa Kanya, kapag tayo, mga kapatid, ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang mukha ng ating Panginoon at talikuran na ang mga masamang mga lakad. Handa ba natin gawin yan, mga kapatid, sa oras na ito? So, to God be all the glory, mga kapatid. God bless us all.